Lustay. Alam niyo ba mga kaibigan na nahuli na naman po si Sarah Lustay, paulit-ulit po na pagsisinungaling ang kanyang ginagawa. No? So, mga kaibigan, no, paulit-ulit na pagsisinungaling ang ginagawa ni Sarah Lustay. Talagang hindi na siya nadala. Talagang ang pagsisinungaling ay talagang parang ano na sa kanya, embedded na sa kanyang system ang pagsisinungaling na para bang siya ay mawawalan ng hininga kapag hindi siya nagsinungaling. Talagang embedded na sa kanyang sistema ang pagsisinungaling, no? Kaibigan, hala. Ano sabi sandali, sabi sa Bible? May sinasabi pala sa Bible, no? Natin guys yung sinasabi sa Biblia. May sinasabi ang Bible patungkol sa pagsisinungaling tingnan nyo guys yan natin tingnan natin. Who is the yan. May sinasabi ang okay. Yan na guys, no? Eto na. Matthew. Sabi po sa Matthew, no? Okay. Okay, tingnan natin Okay. Tingnan natin. Sinasabi dito. Okay. Tingnan natin. Tungkol ito sa pagsisinungaling. Yan. Pagsisinungaling. Yan. Okay. Who is the father of lies? Satan. The Bible calls Satan the father of lies. That means he's pretty good at it. He lies to you not just to knock you down, but to keep you down. So mga kaibigan, malinaw the father of lies is Satan. So kapag ikaw ay sanay na sa pagsisinungaling, ang ibig sabihin ito, mukhang ang tatay mo yata ay si Satan. Yan po mga kaibigan, no? Nagsisinungaling si Sarah Piatos with a straight face and confidence. Ay, nakukorek ka dyan. Ibig sabihin lang yan, sanay na sanay siyang magsinungaling. Talagang alam mo yung tao na dahil sobrang sanay na sa pagsisinungaling ay normal na lang sa kanya. Confident, no? Confidently, no? Siya ay nakakapagsabi ng kasinungalingan confidently dahil ang kanyang tatay ay si Satanas. Diba? Kasi kapag mahilig kang magsinungaling, yun na yun, no? Munoz Vlog, PBBM. Maraming salamat sa iyo, Munoz Vlog, no? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung paulit-ulit na kasinungalingan ni Sara Duterte. So, ipapanood ko sa inyo mga kaibigan, no? Yung video na dito sa video na ito mga kaibigan, paulit-ulit ang kanyang pagsisinungaling, no? Okay, papanood ko sa inyo para makita nyo kung ano yung ibig kong sabihin na siya ay nagsisinungaling, no? Okay, papanood ko sa inyo. Okay. Dali papanood ko sa inyo. Okay. Sanay na sanay siya sa pagsisinungaling. Okay. Okay, tingnan nyo Okay. Eto siya. Eto siya. Talaga ba? Sabi niya. I never said Marcos resign. Talaga ba? I never said Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? I never said. Dali Sabi niya, I never said Marcos resign. Hindi daw niya sinabi
Never. Hindi daw niya sinabi na Marcos resign. Tandaan niyo ha, I never said Marcos resign. Yan ang sabi niya. So tingnan natin ha. I never said Marcos resign. Oh, talaga ba? Sino kaya to? Ito? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamulo. At ito pa, sino kaya ito? Mo pa rin? Wait lang. Oh, pa-resign na nato na si Marcos. O, diba? Paparesign daw nila si Marcos. Bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito ba? Sino yan? Diba ikaw yan? Tumulito ka rin. Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat gusto natin mapalaya sa BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita. Nagbabago o magtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Wala na rason bakit natin siya pinuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito pa, sino kaya ito? Ito pa rin? Meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsigin ang ating presidente. Tama! Ano ba, Inday? Ang naniniwala naman sa'yo, yung mga bubok ng mga nagkapalo sa'yo. Pero wala ka nang mabubudin ng mga matitinong Pilipino. Wala na talaga. Napakasinungaling mo. Number one kang sinungaling. Alam mo sa katulang, nagtataka ako, paano na napagtsatsagaan ka ng iyong mga followers. Super sinungaling mo, Inday Lustay. Sinungaling. I never said, Marcos resign. Oh, talaga? Di ba? I never said Marcos resign. Tapos, pinakita ko yung video, no? Pinaparesign niya si Marcos. Sinungaling. Siguro mga kaibigan, kung totoo lang si Pinocchio, kung totoo lang yung sinasabi, yung kwento sa Pinocchio, na kapag nagsisinungaling ay mahaba ang ilong, marahil ang ilong ni Sara Duterte ngayon ay nag-a-around the world na sa sobrang kasinungalingan. Ba? Wala na siyang kahihiyan, mga kaibigan. Hindi na siya marunong mahiya. Parang, minsan tuloy naisip ko, no, hindi ba siya nahiya sa kanyang mga anak? May mga anak siya eh. Maliit pa yung mga anak niya. Hindi kaya siya nahihiya? Kasi alam mo, guys, no, nakakahiya eh. Nakakahiya sa kanyang mga anak na hindi man lang siya maipagmamalaki. Yung mga anak niyan, hindi sa kanya magiging proud. Yung mga anak niya. Dahil ito, sinungaling siya. Ang pagsisinungaling sa kanya ay para na lang humihinga. Normal. Normal na lang ang pagsisinungaling kay Inday Lustay. Kita mo, I never said BBM resign. Never daw niya sinabi na mag-resign si PBBM. Pero nakita niyo yung video, no? Ang dami nun. Puro, pinagre-resign niya si PBBM. Ano yun? Multo siya? Ano yun? Kamukha niya lang yun? Ibang tao ba yun na nagmaskara? Nagmaskara lang na kunwari siya. Alam niyo si Inday Lustay, talagang hindi lang siya masiba sa pera, hindi lang siya magna, kundi ganun pa at may amnesia.
mukhang nakakalimutan na niya eh. Yung mga sinasabi niya eh, mukhang wala na talaga sa hulog. Nakakalimutan na niya talaga yung mga pinagsasabi niya. Na eto nga, dahil tingin ko sa kanya, pag nagsasalita siya, hindi niya iniisip eh. Hindi niya iniisip yung sinasabi niya. At hindi niya nare-recall yung mga pinagsasabi niya noon. Kaya palagi siyang nasusunog. Palagi na lang siyang, yung kanyang sinasabi ay talaga namang naglalaban. May Inday Lustay na hindi daw siya nagsasabing BBM resign. Pagkatapos ang daming video lumalabas, pinaparesign niya si PBBM. Tapos, meron pang, kita nyo, yung meron pang, di ba, nag-threat siya sa Pangulo. Tandaan nyo rin po kasi sinungalingan niya, ha? Nag-threat siya sa Pangulo na, sabi niya, kumausap na daw siya ng tao. Ipatsugi daw si ganito, si PBBM, si Elisa, ipatsugi daw si SMR. Pagkatapos, kinabukasan, tinanong ulit siya, BP, nagsisisi ba kayo sa inyong nasabi sa press ko na pinagbantaan yung Pangulo, ganyan? Ano sabi niya? Hindi daw siya nagsisisi. Wala daw siyang pinagsisihan sa lahat ng mga nasabi niya. Pagkatapos, mga ilang buwan, nag-press con, anong sabi niya? Wala akong sinasabing assassin. Wala akong sinasabing may mga death threat. Sila lang nagsasabi niyan. Ay, naku. Baliw ang bubok. Hindi ako makapagsalita ng ano eh, kasi baka mamaya maano tayo, ma-community guidelines eh, no? Grabe. Sinungaling na, makakalimutin pa, parang may Alzheimer's. Hindi mo malaman. Ay, my God, 46 years old lang. Tapos ganyan na yung kanyang ganyan yung kanyang mental. Yung memory niya, ganyan na. 46 lang yan. Oh my goodness. Wala pang ang 46 yata yan eh. Sandali, tingnan natin kung ilang taon na si Sara Duterte. Check natin para hindi tayo magkamali. Ilang taon age of Sara Duterte. Sara Duterte. 47. 47 lang. May gulay. 47 lang yan, ha? Pero kita mo naman, lutang na lutang na. Ano ba, nag-fentanyl din ba yan? Nag-wake and bake din ba? Bakit ganyan kalutang? Tapos makakalimutin na para bang may Alzheimer's disease. 47 years old, may gulay. Ako, yan yung age ko, 47 years old, nung nagtuturo pa ako ng preschool, nursery, kinder, prep. Yan yung age ko, 47 years old. Naghahabol-habol ako sa akin mga nursery kapag oras ng recess, oras ng snack time, playtime. Habol-habol ako sa kanila, nakikipaglaro din ako. Maayos pa yung utak ko. At 47 years old, maayos pa ang utak ko. Matalas pa ang aking memory. Pero itong si Inday Lustay, lahat na nakakalimutan niya. Biruin mo pati yung, di ba, na-recall natin, pati yung pagtitreat niya sa Pangulo. Ano sabi niya mo? Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ako nagtitreat. Wala akong ganyan sinasabi. Di ba? May Alzheimer's. Hindi natin alam kung sinasadya niya o talagang may Alzheimer's disease or talagang makakalimutin, no? May insomnia. Insomnia tuloy. Sa pagtulog yun. Makakalimutin or talagang may amnesia na. Hindi natin alam kung ano ba yun.
Di ba pati nga yung bloodbath niya, I want a bloodbath. Pagkatapos later on, ginawa niya ang lahat ng paraan para yung kanyang impeachment ay ma-archive. So si Sara Duterte, yung isang klase ng tao na walang paninindigan. Pag may sinabi siya ngayon, bukas iba na. Parang tatay niya. The same, exactly, tatay niya. May sinabi ngayon, bukas iba na. Walang paninindigan. Yan ang mga tao na hindi pwedeng mamuno sa bansa. Mga tao na walang paninindigan. Wala kang aasahan dyan. Walang paninindigan at walang tapang. Tinanong siya patungkol sa West Philippine Sea, yung panibagong ng pambubuli ng China, panibagong incident ng pambubuli ng China. Hindi na naman niya sinagot ng diretsa. Pinaiba-iba niya para ma-divert yung yung atensyon at hindi siya tanungin patungkol doon sa kung ano ba ang kanyang masasabi. 'Di ba? As a Filipino citizen, pag tinanong ka, anong masasabi mo tungkol dito sa pambubuli ng China? Simple lang. Aba, kinukundin ako yan. Ako'y nagagalit. Dahil ganito, ganyan, ganyan. Pero siya, wala. Hindi siya nag-no comment, pero iniba niya yung usapan. Inano niya, dinivert niya. Doon pa rin sa issue ng West Philippine Sea, pero dinivert niya. Hindi niya sinagot yung katanungan kung ano ba ang kanyang masasabi tungkol sa pambubuli ng China. So doon natin makikita, si Sara Duterte, bukod sa ganito, bukod sa ganyan, may Alzheimer's pa, may amnesia, at hindi pa, walang paninindigan. Kaya mga ganyang klaseng tao, walang puwang sa gobyerno ng Pilipinas. Walang puwang para maging presidente someday. Real talk lang tayo dito. Real talk only. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Kitang-kita natin yung ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Para bang ginagawa niya mga bugok yung mga Pilipino. Sanay na sanay kasi siya na yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga followers ay mga bugok. So, ang akala niya siguro lahat ng Pilipino bugok din. Diba? Ipalabas ko ulit sa inyo yung maiksing video na to para makita yung mga ngayon lang dumating. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling. Dali. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling si Lukring. Tingnan nyo kung gaano siya kasinungaling. I never said. Talaga ba? I never said Marcos resign. Tingnan nyo yung mga sinasabi niya dito tingnan nyo. Puro kasinungalingan. I never said Marcos resign. Talaga ba? Sino kaya to? To? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. At ito pa, sino kaya ito? Multo pa rin? Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero, bago natin... Saglit. Habang, sabi niya, pa-resign muna natin si Marcos, ma'am. Habang yung kanyang mga alipores ay nagchichan, tuwang-tuwa siya. Ay, magiging pangulo na ako. Magiging presidente na ako. Assuming hindi ka magiging presidente kahit kailan, hindi ka magiging presidente. Hindi. Siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito ba?
Sino yan? Diba ikaw yan? Tumulto ka rin. Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat. Gusto natin mapalayas. BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita. Pagbabago, pagtutuloy niyang pagbabago, wala na simulan. Ay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na rason bakit natin siya binuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito pa, sino kaya ito? Multo pa rin? Meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsigin ang ating presidente ngayon. Tama! Alam mo, Inday, ang naniniwala naman sa'yo, yung mga bubok na mga nagkapalo sa'yo. Pero wala ka nang mabubudin ng mga matitinong Pilipino. Wala na talaga. Napakasinungaling mo. Number 1 kang sinungaling. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka ako, paano na napagtsatsagaan ka ng iyong mga followers. Super sinungaling mo, Inday Bustay. Sinungaling. I never said, Marcos Rizal. Oh, talaga ba? Kita nyo na kung gaano kasinungaling ang BP nyo o proud kayo dyan mga DDS. Proud kayo sa kasinungalingan. Kasi nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Diba? O maya-maya, ay makakalaya na si Digong. May nag-post pa na DDS. Uy, si Digong nasa Japan. May nag-post pang DDS. Uy, si Digong nasa Davao na. Puro kayo kasinungalingan. Mga sinungaling kayo, mga anak kayo ni Lucifer. Mga anak kayo ng demonyo. Diba? Tingnan ulit natin sinasabi dito ng Bible. Ang sabi dito, who is the father of all lies? Who is the father of lies? The Bible calls Satan the father of lies. That means he's pretty good at it. He lies to you, not to knock you down, but to keep you down. So, kung ang father of lies ay si Satanas, ibig sabihin, kayo ang mga anak ni Satanas. Kasi mga sinungaling kayo, mga DDS. Kasi yung inyong idolo na inyong BP ay sinungaling. Napakasinungaling. Diba? Totoo lang yung sinasabi ko dito. Totoo ang sinasabi ko dito. Yung ginawa ba niya, hindi ba kasinungalingan yun? Anong tawag nyo doon, mga DDS? Truth-telling? Truth-telling ba yun na sinasabi niya na hindi daw niya sinasabi na resign BBM? Pagkatapos nakita mo yung video, puro BBM resign, gustong patalsikin. My goodness. Alam nyo, dito lang tayo sa katotohanan. Pero kayo, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Diba? Wala kayong, alam nyo mga DDS, wala kayong karapatan na gumamit ng pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga idolo nyo, erehes. Mga idolo nyo, hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga idolo nyo, sinungaling. Kayo ay mga anak ng dyablo. Kasi di ba sabing ganon? Kung sino ang iyong idolo, kung ang idolo mo, katulad ni Sara kina Duterte, na walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, mga sinungaling, di anak din kayo ng dyablo. Diba? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Anong tawag sa ginawa ni Sara? Yun ba? Truth-telling ba yun? Anong tawag doon? Yung sinabi niyang, I never say Marcos resign.
Tapos yung lumabas sa video, puro resign Marcos, pag-resign na natin si PBBM. Alam nyo, marami tayo mga galit, gustong mag-resign si Marcos. O, kita mo, puro resign, di ba? Ang laman ng bibig. At yung ginagawa niya sa dahig, pumupunta siya sa dahig. Pumupunta siya sa iba-ibang lupalop ng mundo. Nakikipag-meeting, gumagawa ng mga pagkilos, pagkatapos sisiraan ang Pangulo, sisiraan ang Pilipinas, sisiraan ang turismo, tapos aakayin, ano ba tawag doon sa Tagalog? Hihikayatin ang mga OFW na iparesign si Marcos. O, anong tawag doon? Siya yung nagsuso ng galit. Siya yung nagtatanim ng galit sa mga OFW para yung mga OFW ay magalit, para mga OFW ay sumigaw ng Marcos resign. O, di ba? So, kitang-kita nyo ang pagsisinungaling ni Sara Duterte. Sinungaling. Anak ng Diablo. Di ba? O, totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Sara Duterte ay anak ng Diablo. Sa bagay, yung tatay niya, ang sabi ng tatay niya, hindi daw kayo pupunta sa langit. Yun ang sabi ni Duterte. Akala niyo daw pupunta kayong langit? Hindi daw kayo pupunta ng langit. Doon daw kayo sa impyerno. Gusto niyo bang makita ang video? Ha? Na sinabi ni Duterte yun na hindi kayo pupunta ng langit? Sa impyerno kayo pupunta? Diba? So, wala kayong masabi. Kaya ang sinasabi niya na lang sa akin ngayon, bayaran ka. Kasi wala kayong masabi dahil alam niyo na totoo ang sinasabi ko. Diba? Yan ang mga tao na talo sa debate, talo sa argumento. Ang sasabihin na lang, bayaran ka. Kasi talo kayo sa argumento. Diba? Sasabihin pa niya, wala daw nagawa si PBBM, dapat daw kasi, hindi daw kinontinue yung ginawa ng tatay niya. Alam nga namang i-continue ni PBBM ang kasamaan. Ang Pangulo namin, mabuting tao, ayaw niyang i-continue ang kasamaan. Ano ba nangyari sa panahon ni Duterte? 6 na taon, puro kasamaan. 30,000 pinagtsutugi. Tumba rito, tumba doon, dugo-dugo doon. Riding in tandem dito, riding in tandem doon. May natumba doon. My God, yan ba ang gusto ni Sara na ipagpatuloy ni PBBM? Excuse me. Ang Pangulo namin ay mabuting tao, makatao, Kristiyano, may pananampalataya sa Diyos. Hindi siya kumikitil ng buhay dahil siya ay isang tunay na Kristiyano. Kaya hindi talaga ipagpapatuloy ni PBBM ang Duterte administration dahil puro kasamaan ang ginawa ni Duterte sa 6 na taon. Mga pagnanakaw, na yung kanyang mga alipores nagsiyaman, kaya gano'n na lang kung sumamba sa kanya dahil nagsiyaman lahat ang kanyang mga alipores, habang ang mga Pilipino naman ay nagkakandamatay dahil sa gutom, dahil sa pandemic, pagkatapos pinagnakawan pa tayo. Real talk lang tayo dito. No hold bars. Real talk tayo dito. Diba? Kaya ito man sabi ko sa inyo, mga DDS. Alam nyo, magbago na kayo. Palagi akong nandito, ako ay nangangaral sa inyo, magbagong buhay na kayo. Kung ayaw nyo maubos ang inyong mga angkan dahil sa karma, gaba. Diba?
gigabaan na mo. Wa mo kabalo, gigabaan na mo. Ang gaba, dili gyud magsaba. Naa sa imong pertahan, nanuktok, gigabaan na mo. Kaya nga naman, inyo mang, wa man mo'y kuan, wa man mo'y pagsalig sa Ginoo. Asa ang inyong pagsalig? Sa inyong mga idol. Oh. Dili man mo Kristiyano. Wa man mo'y Ginoo. Dili mo nagtuo sa Ginoo. Nung si Duterte, pinagmumura ni Duterte yung Diyos. Di ba nagtatawanan pa kayo? Tuwang-tunga pa nga, nagpapalakpakan pa nga kayo eh. Nagsisigawan pa nga kayo eh. Habang minumura ni Duterte ang Diyos, nagsisigawan pa kayo at nagpapalakpakan. At bilib na bilib kayo kay Duterte kasi minumura niya ang Diyos. Ngayon, nasaan na si Duterte? Nasa dahig. Nakakulong. So, ano nangyari kay Duterte ngayon? Yan ang gaba. Ang gaba, dili gyud magsaba. Diba? Kaya, ito, sabi ko sa inyo mga DDS, magbago na kayo. Hindi talaga ipagpapatuloy ni PBBM kung ano man ang nasimula ni Duterte. Dahil ang nasimula ni Duterte, puro kasamaan. Wala naman siyang magandang nagawa eh. Uulitin ko na naman ba? Ha? Bigas. Bigas sa panahon ni Duterte, puro import. May bukbok pa. 75, 85 pesos pataas. Ngayon, 20 pesos. Mabango, ang sarap kainin. Wala kayo niyan. Wala kayong ganyan. Diba? Flex natin to. Itong ano na to. I-flex natin. Let's flex this. Okay. Flex natin to. Okay. Ito. Itong sa pag-inspection ni PBBM sa Kamalaniugan Bridge, no? Etong pagpunta ni PBBM, pumunta siya sa Kamalaniugan Bridge, no? Pagpapaunlad ng infrastruktura para sa mga tao. Ang Kamalaniugan Bridge ay patunay ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng mabilis, ligtas at maginhawang biyahe para sa mga mamamayan ng Cagayan at ng karating bayan. Mas pinabilis na koneksyon at kalakalan. Mula halos 2 oras, magiging 20 minutes na lang ang biyahe mula Apare hanggang Ballesteros. Malaking tulong para sa mahigit 6,000 biyahero araw-araw at sa mas mabilis na pagdadala ng mga produkto mula at papuntang Apare Port. So ano pa? Sa pamumunong may malasakit at integridad. Sa inspeksyon ng tulay, binigkas din ni PBBM ang kahalagahan ng tamang paggamit ng pondo ng bayan, no? At pinuri ang malinis at mahusay na implementasyon ng produkto. So, bawat sentimo ay mapupunta sa tama. Isang konkretong halimbawa ng bagong Pilipinas na may pananagutan at tapat sa serbisyo. Di ba? Simbolo ng bagong Pilipinas ang proyekto ay hindi lamang tulay sa pamagitan ng mga lugar, kundi tulay tungo sa progreso, transparency at tiwala ng mamamayang Pilipino, no? Yan yung kanina, no? In-inspeksyon ni PBBM yung
Ang hirap, ano yun, ang haba ng kanyang, ano, no, kanyang pangalan, Kamalaniugan Bridge. Yan. So, ipakita ko sa inyo, ha? Kamalaniugan Bridge. Pakita natin sa inyo, no? Yan, no? Kamalaniugan Bridge. Eto yan. Yan kanina. Yan. Inspeksyon ni PBBM. Yan. So, yan na. Yan ang tulay, no, na pinagawa, no, sa Marcos administration. Yan. Diba? Yan. So, ano pa? Okay. So, ano pa? Ito pa. Ito maganda to, yung inauguration of the Union Water Impounding Dam. Bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga itong Union Water Impounding Dam, no? Ito po, seguridad sa pagkain, no? Ang aim nitong dam na ito ay seguridad sa pagkain at kabuhayan sa pamagitan ng Union Water Impounding Project sa Claveria, Cagayan. Tiniyak ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang tuloy-tuloy na ani at kabuhayan ng mahigit 1,000 magsasaka. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng siguradong patubig sa 1,050 hektarya ng bukirin. Walang ganyan kay Duterte, hindi nagawa ni Duterte yan. Wala siyang ganyan kasi wala siyang isip patungkol sa pag-aayos ng sistema ng mga ganito, mga agrikultura, no, ating mga farmers. Hindi niya inasikaso ang ating mga farmers, no? Ang mga farmers sa panahon ni Duterte, minumura lang niya, no? At kanyang tinatapak-tapakan na parang mga baboy. Ganyan niya tinreat ang ating mga farmers sa panahon ni Duterte, no? Pero ngayon sa panahon ni PBBM, special ang mga farmers, no? So ito pa, no? So ito ay kahit sa panahon ng tagtuyot, proteksyon laban sa kalamidad, no? Higit pa sa irigasyon, ang proyekto ay magsisilbing depensa laban sa pagbaha, nagdudulot ng mas ligtas na panatag at pamumuhay para sa mga komunidad at paligid. Ito yung sinasabi ni PBBM na iipunin ang tubig. Ito yun, na hindi maintindihan ng mga bugok na mga DDS na akala siguro nila ay mag-iipon ng tubig o sasandukin pagkatapos iipunin. Hindi nila alam, hindi mag-gets ng kanilang napakaliit na utak, hindi nila maintindihan. Ito yun yung sinasabi ni PBBM, iipunin ang tubig sa pamagitan ng paggawa ng mga dams. Mga DDS, naintindihan nyo na? Naintindihan nyo na ba? Mga wala kayo mga utak, mga bugok. O yan ha. So makinig. Ebidensya ng mabilis at maayos na serbisyo, no? Natapos ang proyekto sa loob lamang ng 14 months. Tignan mo nga yan. Tignan mo yan ha, 14 months. Nag-umpisa ito sa panahon ni PBBM at natapos din ngayon sa panahon ni PBBM. Pinagmalakihan ng Pangulo na kayang-kaya naman palang mag-umpisa at matapos ang isang proyekto ng maayos, di ba? So ano pa? Sa 14 months, patunay na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., posibleng may sakatuparan ang mga infrastrukturang dekalidad sa tamang oras at tamang panahon. Tunay na bagong Pilipinas sa aksyon. Ang proyekto ay sumasailalim sa bagong Pilipinas, gobyernong nakatuon sa kapakanan ng mamamayan, tapat sa pondo ng bayan at masigasig sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Di ba? So yan, no? Yung itong dam na to ay talaga namang makakatulong, no? Makakatulong talaga ito sa ating mga kababayan, 'di ba? So, tingnan natin Tingnan natin tong dams. Tong dam na to. Okay. So, ito yan. Okay. Ito.
Yan. Okay. Dito yan eh. Dapat ipakit. Sandali Wait. Ito yun. Dali, dito pala sa kabilang TikTok. Yan. Nagsimula ito. Ito. Yan. Dam. Nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Maging matagumpay. Lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala. Makokontrol natin, hindi magpapaha sa mga. Kompleto ang sensya. Nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Maging matagumpay. Lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala. Makokontrol natin, hindi magpapaha sa mga. Kompleto ang sensya. Nagsimula ito sa Diba? So, pakita ko sa inyo yung mas mahabang, hindi naman mahaba, at least 1 seconds. Kaya sana maging matagumpay lahat itong programa natin para Yan. ang ating mga kababayan. Diyan, Hindi na mag-aalala, nagsalita hindi na si mag-aalala PBBM sa dito, bansa, hindi na nagsasalita mag-aalala siya. sa supply ng pagkain. Yan, patungkol Hindi na dito sa mag-aalala dam, mga no? Patungkol darating na dito sa dam na ginawa niya na makakatulong talaga sa mga kababayan natin, no? Yung po ang Okay. ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Mr. Glinaw. Yeah. Kaya sana maging matagumpay. Diyan. Ito. Kita natin sa lahat ng mga nagre-reklamo. Ito. Titiyakin na. Ito. Ibibigay. Asa kami, lalong-lalo na iba yung mga daguyan o kaya Dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagre-reklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya pasasalamatan natin ang Public Works at saka na silang lead agency dito ang NIA. nasabi nyo na lahat yung mga kailangan ng mga magsasaka. At umaasa kami, lalong-lalo na naibigay nyo na yung imbakan ng tubig sa aming barangay. At sana umaasa kami na mapabuti pa yung mga daguyan o kaya service canal ng aming mga palayan para hindi naman masayang yung ating mga tubig. At nakasubaybay ako sa mga pinupuntahan nyo na talaga kahit kompleto ang sensya, teknolohiya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala ring mangyayari. Kaya wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na Pangulo, puso naming ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyo. Yan. Diba? Walang ganyan kay Duterte. Si PBBM, ang dami nang napagawa na dams. 3 taon pa lang siya. Take note, 3 years pa lang si PBBM, ang dami na niyang napagawang dams. Walang ganyan kay Duterte. Ano lang inasikaso ni Duterte? Pagpatay ng tao. Real talk lang tayo, ha? Real talk lang, walang personalan. At ginastos ang milyon-milyon para sa mga pulis na habang ang mga Pilipino nangangamatay tayo sa gutom dahil sa COVID. Anong sabi ng mga Pilipino sa panahon ni Duterte? Hindi kami mamamatay sa COVID, mamamatay kami sa gutom. Diba? Real talk lang tayo dito. Nire-recall natin kung ano ang nangyari sa panahon ni Duterte. Inutil na Pangulo ng Pilipinas. Inutil na Pangulo ng Pilipinas. Wala siyang ginawa, kundi pagnanakaw. Na kahit ngayong pagnanakaw, inamin niya na nagnakaw siya. Biruin mo madami daw siyang nanakaw. Naubos na nga lang daw. Maniwala ka na naubos ang ninakaw niya? Hindi ako maniniwala na naubos ang ninakaw niya. Di ba? Umamin siya mismo na siya ay nagnakaw.
Kaya naman siya ay naging most corrupt person of 2017. Siya yung nanalo sa lahat ng mga world leaders. Si Duterte ang nanalo. Most corrupt person in 2017. Kita mo yan? Nakakahiya, no? Nakakahiya talaga. Super nakakahiya na nagkaroon tayo ng Pangulo na katulad ni Duterte na hindi natin maipagmamalaki. Diba? Paano mo pagmamalaki yung wala namang ginagawa kundi tsumugi ng tao? Yung mga tsuyutsugi pa, mga mahihirap, mga nasa squatter area. Kasi yun lang ang kaya niya. O, diba? So, yun ang katotohanan, no? Magdanakaw na nga. Killer pa. Bastos pa. Erehes pa. Walang Diyos. Minumura ang Diyos. Nangmumulestya ng babae. Ang dami. Hiwalay sa asawa. Maraming kabit. Maraming girlfriend. Nakakadiri. Nakakadiri. Nakakadiri ang idolo nyo. Kriminal. Ayaw, nasa dahig na. Nakakulong. Kriminal. Kaya yung mga anak may dugong kriminal. Gusto niyo bang magkaroon ng Pangulo ng Pilipinas na kriminal? Hello, nagkaroon na tayo ng kriminal na Pangulo ng Pilipinas. Ayun o, nakakulong. Huwag niyo nang dagdagan. At hindi maganda ang outcome ng isang Pangulo ng Pilipinas na kriminal. Walang alam sa ekonomiya. Walang alam sa pagpapaganda ng agriculture. Walang alam sa lahat ng bagay. Puro lang pagtsugi ng tao. Diba? Opo, karma. Karma talaga, no? Dapat nga dyan mabubulok na sa kulungan. Karma sa kanya. Tama, may dugong kriminal. O, diba? Yung mga anak may dugong kriminal. Kaya kita mo Sara Duterte, nag-hire ng assassin, magpapatsugi ng tao. Si PBBM, kita mo yung mindset niya, si PBBM mo. I-imagine niya, ginilitan niya ng leeg. Tapos, hinukay ang bangkay, no? Huhukay ng bangkay ni Apo Lakay patapon sa West Philippine Sea. Tingnan mo yan, utak kriminal. Hindi naman tayo magtataka kasi yung tatayo, nakakulong sa dahig. May dugong kriminal. Diba? Hindi tayo magtataka. Kaya mga Pilipino, wag na kayong bumoto ng mga taong kriminal. At talagang masasabi ko sa inyo, grabe ang mangyayari sa bayan natin. Hindi tayo ibibless. Yung bansa natin, hindi ibibless ng Diyos. Kapag boboto kayo sa isang tao, sa isang presidente, presidential candidate na may dugong kriminal. Diba? Nandun na sa dahig, nakakulong. Yung mga anak, ganun din. Tingnan mo nga si Pulong, may hawak na knife. Tapos ginaganon-ganon, ini-stab-stab niya dun sa doon sa, ano tawag doon? Bugaw na lalaki. O, di ba? Kriminal. May dugo silang kriminal. Kaya, hindi sila dapat mamuno sa bansang Pilipinas. Nakakatakot. Kapag nanalo yan, kita mo, galing mismo sa bibig ni Duterte, pag nanalo daw si Sara, ubos daw lahat yung mga tao na against kay Sara, ubos daw lahat. Kriminal. Diba? Nakakatakot. Kriminal. Kapag kriminal ka, given, bangag ka din. Diba? Yung kriminal at bangag, bakit ba siya naging kriminal? Kasi bangag siya.
Wala namang kriminal na hindi nagbangag eh. Lahat ng kriminal, bangag yan. Nakita mo, umamin yung tatay, nakarating siya sa heaven, nakarating daw siya sa cloud 9. Nag-fentanyl, nag-Mary Jane, nag-cocaine daw siya. Kabataan daw niya, nag-cocaine daw siya. Umamin yung tatay. Ay hindi natin alam kung kabataan lang siya nag-cocaine o baka pati nung mayor siya ng Davao, nag-cocaine at nagsashabu din siya. Di ba? Umamin yung tatay na siya ay bangag. Hindi niyo ba napanood yun? Ang nag-interview sa kanya si Mark Lopez at saka si Lorraine Badoy, umamin siya na nung panahon daw ng kabataan niya, nag-cocaine siya. Remember, inamin din niya na law student siya, meron siyang na ganon. Kasi ginanon daw niya, dito daw, patay. Law student pa siya. Bakit niya nagawa? Kasi bangag. Di ba? Bangag. Lahat ng kriminal, asahan mo, bangag yan. At yung mga bangag, nagiging kriminal yan. Yun. Bangag kasi siya. Bangag si Duterte. Kaya nandun siya ngayon sa dahig. Kasi sa kabangagan niya, sa pagiging bangag niya, hindi niya makontrol yung sarili niya. Natsumugi ng tao dahil sa kanyang pagiging bangag. Diba? Never naman na magiging bangag ang Pangulo namin dahil unang-una, wala kayong ebidensya. Pangalawa, may bangag ba na super haba ng pasensya? Na mismo galing kay Duterte Sabi ni Duterte, napakabait daw ni Marcos, hindi nga daw makapatay ng langaw. Walang ganong bangag. Ang bangag, katulad ni Sara Duterte, na mainitin ang ulo, palamura, nag-hire ng assassin, yan ang mga bangag. Diba? Pero yung Pangulo namin, kita mo naman, napakabuting tao. Isa lang ang asawa, napakabuti sa kanyang mga anak. Kita mo naman, malalaki ng anak niya, mga binata na, may mga sarili ng mga trabaho, may mga karir. Pero kita mo naman, akay-akay pa niya. Every Sunday, kasama pa niya yung anak niya. Punta kay Imelda. Makita mo yung role model talaga na family. Na kahit malaki na yung mga anak niya, kung yung iba pa yan, katulad ni Sara, wala, watak-watak. Watak-watak sila. Hiwa-hiwalay. Kasi nga, wala namang naiturong maganda si Duterte sa anak niya. Kasi nga siya ay bangag, adik. Kaya yung pamilya niya, hiwa-hiwalay din. Yung anak niya, hindi niya masweto. Yung mga anak niya, hindi niya mapagsabihan, hindi niya makontrol. Kasi nga, bangag siya, adik. Yun ang katotohanan. Tingnan mo nga yung bunso, yung anak niya dun sa kabit niya. Nasusweto ba niya yun? Tingnan mo kung dumadaan sa mga newsfeed ko, nakabra. My God, nakabra. Wala namang boobs. Wala namang cleavage. Tapos, paano-ano ng ilong niya, kung ano-ano lahat, every week, merong pinaparitoke. Tapos, nung kasama pa niya yung boyfriend niya, yung basketballista, nakikita mo sa TikTok, sa loob ng kwarto, maghaharutan. My God! Si Duterte, hindi niya masweto yung anak niya. Bata pa yun, During the time, bata pa yun. Ganun na umasta. Hindi masweto ni Duterte. Kasi nga, hindi siya paniniwalaan ng anak niya. Kahit bata pa yung anak niya, hindi siya paniniwalaan. Kasi nga, bangag siya. Sasabihin lang sa kanya anak niya, bakit mo ako pagsasabihan? Ikaw nga bangag ka Tapos ako pagsasabihan mo. Di ba? Bangag si Duterte.
Kaya yung mga anak niya, hindi niya masweto. Oh, mga anak niya, kung ano-ano mga pinagagawa, ang daming iskandalo. Basti, ang daming iskandalo. Tungkol kay Adarna, tungkol sa sinasabi ng mga taga City Hall na papasok daw hapon na, pagkatapos hihikab-hikab, tapos may hangover, pagkatapos amoy alak. Oh, pero yun mo mayor vice mayor, ganyan. Di ba sinasabi, public office is a public trust. Tapos ganyan. Walang kwenta. Yung pulong. Until now, hindi pinapakita yung likuran niya. Hinahamon ni Trillanes, hindi pinapakita yung ganyan likuran. Kasi nga, bangag. Di ba? Di ba? Ngayon, galit kayo. Kasi totoo yung sinasabi ko eh. Di ba? Totoo kasi yung sinasabi ko, kaya ngayon galit kayo, wala kayong wala kayong masabi. Stress. 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 KDAC, nag-subs na ako sa iyo, Admin Rich. Salamat po. Stress ang mga DDS. Stress. Stress ang mga DDS. Pro BBM ako. Opo, no? Salamat po. Stress na kasi yung mga DDS dito na nanonood sa akin, no? Super stress na sila. Stress ang mga DDS. Ay, nako rin. Volter or Lina, ako rin new subscriber. Marami pong salamat sa pag-subscribe. Thank you. Pinatawa mo ako, sis. Marami pong salamat. Ay, nako. Carol Manzano Abrigo. Sige, madam, tawanan mo sila. Done, subscribe. Marami pong salamat sa pag-subscribe. Yan. Kasi guys, no? Yung sinasabi natin dito, katotohanan lang, no? Kaya nga, di ba yung aking tagline, fight fake news, expose the truth. Yan. Yung ginagawa natin dito, nilalabanan natin mga fake news, yung mga pinapakalat ng mga DDS na mga mali, yan nilalabanan natin at ine-expose natin yung katotohanan. Di ba? So ngayon, anong in-expose natin? Yung kasinungalingan ni Sara. Yung sinabi niya na never daw niyang sinabi na BBM resign. O ano nangyari? Napahiya. Pahiya siya. Kasi ang dami kong video na siya ay nananawagan ng resignation ni PBBM. Diba? So, wala siyang kawala dyan. Ay, naku, viral na pala yan, guys, no? Pinost ko sa aking Facebook, viral na pala, no? Tignan natin. Check ko nga yung aking post na yan, no? Viral na siya eh. Pag-check ko kanina, ang dami nang nag-like, no? Ang dami nang nag-like, tapos ang daming comment. Yan. Yun, no? Plus 1K, nako. Plus 1K ang like. Nakalagay lang siya plus 1K. So, ibig sabihin, baka no? Baka nasa
baka nasa 3K or ano, no? Tapos, 246 shares. Tapos, 20K views. 1,000 comments. Hindi ko pa sinishare yan. Basta nung pinost ko siya, pinabayaan ko lang, hindi ko pa sinishare. So, ang nag-share ay ang ating mga kababayan, no? At basahin nyo guys, yung mga, magbabasa ako ng comment, ha? Tignan nyo ha, mga comment kay Sara. Sabi dito, sabi ni Rual Bulaquinia, ikaw ang dapat mag-resign, hindi si PBBM, at wala kang karapatan na pag-resignin. Oo, mga multo sila, Inday Bagtit. Multo daw si Inday Bagtit. Ano pa? Magandang gawin mo, Lustay. Sumurrender na kayong buong pamilya sa ICC para magkasama-sama nyo na si Digonio. Total, for life na siya doon para naman maging happy kayo ulit na pamilyang may sayad. Yan ang sabi ni Ronald Gabatin. Ayan o, binabasa ko yung kanilang mga ano, yan. Sabi naman ni Marite DLC, ano naman ang dapat mong ipagmalaki para sabihin mong mag-resign si President? Ang lakas ng confidence mo at apog mo. Wala ka naman lang binatbat sa president namin. Oo. Guys, tignan nyo yung mga comment dito. Puro galit kay Sara. Lahat galit. Wala ka talagang makita na kumampi. Lahat talaga galit kay Sara. Bakit? Ito yung video na pinakita ko sa inyo kanina. Yung sabi niya, I never say BBM resign. Tapos ang daming video, nananawagan siya na resign BBM. So, sinungaling, galit na galit yung mga kababayan natin, no? Sabi pa ni Norma Paco, mag-resign si PBBM at siya ang uupo, sira ulo, Sara. Sabi naman ni GJ Puching, yung tulad mo, Lustay, ay dapat nakakulong sa mental. Sabi naman ni Alicia Arcangel, Sara Lustay, ikaw ang mag-resign dahil wala ka ng kwentang BP. Ang sabi naman ni Eileen Lagrada, di ka lang kasi pinansin ni PBBM, kaya panay paninira. Kaya lahat ng binibitiwang salita, di mo alam, meaning bobong busy. Galit na galit yung mga kababayan natin, no, kay Sara. Tapos sabi naman ni Lourdes Valerio, ikaw ang mag-resign, Sara Duterte, korupsyon kayong pamilya. Di ba? Galit na galit yung mga kababayan natin. Ito pa, si Rose Bermeo. Kapal na mukha mo, galing mo magsalita, akala mo may nagawa ka sa bayan, puro ka lang dada, mga tanga lang ang may gusto sa'yo. Aray ko. Puntahan nyo to, guys. Puntahan nyo to. Puntahan nyo to sa Facebook ko. Mag-comment kayo doon. Sino kaya to? Ito. Marcos resign. Ayan o. Talaga ba? Marcos resign. I never say, sabi niya. I never said Marcos resign. I never said Marcos resign. I never said Marcos resign. Talaga ba? Sino kaya to?
mundo? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. At ito pa, sino kaya ito? Mundo pa rin? Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito ba? Sino yan? Diba ikaw yan? Tumulto ka rin. Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat gusto natin mapalayas BBM sa pwesto. Mapalayas. Kasi wala tayong nakikita. Pagbabago. Gusto daw niya mapalayas. Pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na rason kung bakit natin siya binuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente na hindi natin mapapabalik si Gusto niyang palayasin si PBBM At ito pa, para makaupo siya. multo pa rin. Meron tayong Galit. at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente. Tama. Alam mo, Inday, ang naniniwala na lang sa'yo, yung mga bubok na mga nagkabalaw sa'yo. Correct. Pero wala Mga bugok na lang ang maniniwala sa kanya. Puntahan niyo to guys, no? Itong post ko na to. Puntahan niyo to. Ang dami ng reaction, ang daming comment. Lahat guys, makikita mo dito, galit kay Sara. Lahat talaga namang binubuli si Sara, no? Ayan, no? Puntahan niyo to guys. Itong post ko na to sa Facebook, no? Hanapin niyo yung page ko, ito, Rich Admin TV. Rich Admin TV. Ayan, no? Yan ang aking picture. Nasa Radyo Pilipinas, no? Puntahan nyo yan para makita nyo. Binubuli si Sara ng mga kababayan natin. Galit na galit ang mga kababayan natin kay Sara. Kasi nga, sinungaling. Congenital liar. Normal na lang sa kanya ang pagsisinungaling. Normal na lang sa kanya ang pagsisinungaling. Para lang siyang humihinga kapag siya ay nagsisinungaling. Sobra napakasinungaling. Anak ni Satanas. Di ba? Red Rose, baliw si Sara. Tama ka, baliw. May ganun, no? May ganun talaga. Di ba? May ganun siya. Yan. So, yan. Okay. Ano pa? So, kita nyo mga kaibigan, no? Ang daming ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Ito pa, mga kaibigan, no? Good news ito. Yan, good news, no? Yung welcome, no? Welcome na mga kaibigan, no? Itong ginawa po, no, ni SOJ Boyeng Rimulya. Nasabi ko na ba ito kanina? Yung ginawa po ni SOJ Boyeng Rimulya na open na po, no, for public scrutiny, no? The public has a legitimate right to know how those government acquire and manage their wealth. So dito mga kaibigan, pwede na pong i-access ng publiko ang mga SALN ng ating mga government officials, no, from top to bottom, from President Marcos hanggang sa pinakamababa, no, pwede nang tingnan, pwede nang scrutinize. Alam niyo mga kaibigan, ito yung nawala no? Kasi pagdating po ni Duterte at nag-appoint po siya ng ombudsman, ito po prinotektahan, no? Mukhang prinotektahan ng ombudsman
si Duterte. Kasi si Duterte, guys, ayaw po niya na tinitingnan ang kanyang mga salin, tinitingnan yung kanyang mga bank account. Ayaw na ayaw yan ni Duterte. So, si Martires during that time, binago niya yung rules at sinabi niya na hindi pwedeng ipakita ang salin ng isang public official. Ang ano lang, kung gugustuhin lang daw ng public officials, yun lang daw. Kung papayag daw ang public officials, yun lang daw. Pero kung ayaw, hindi daw pwedeng pilitin. Kumbaga, may restrictions, no? May restrictions ang SALN. Pero ngayon po na Marcos administrations, na tinatawag nga po itong Marcos administrations na golden age of transparency. Kasi dito po talaga no, sa Marcos administration, binago lahat no, ni PBBM. Binago po niya at ginawa niyang transparent. At eto nga, nung pag-upo ngayon, no, nung nawala na si Martires, eto na si S.O.J. Remulla, ay eto, binago ni S.O.J. Remulla na nilift niya yung restrictions nitong SALN. So, ang mangyari po ngayon, ang public, no? Public, kayo, ako, pwede tayong mag-request, no? Abawa, SALN ni Sara Duterte. Hala, lagot si Sara. Ngayon na for public na ang SALN, natitiyak ko, maraming magre-request sa kanyang SALN. Lagot. Kasi mga kaibigan ha, at saka si Duterte. At saka si Napulong. Lagot. Lagot mga kaibigan. Kasi guys, si PBBM sanay na magpakita ng SALN. In fact, nung tumakbo siya ng 2016, yung SALN niya ay pinakamagandang SALN. 'Di ba? Na ang sabi nga kahit yung mga kalaban niya sa politika ay walang maipintas sa SALN ni PBBM. Super talagang lahat talaga ay nagkukonekta at lahat talaga nagja-jibe kung bakit meron siyang may ganito siyang asset, kasi may ganito, kasi may ganyan. So lahat talagang documented at talagang makikita mo na walang korupsyon. No? Pinaka-transparent, pinaka-maganda ang SALN ni PBBM nung tumakbo siya noong 2016. At si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, no? Mayaman pala talaga yan, guys. Mayaman pala talaga si Speaker Martin Romualdez. Oo. Yun, guys, ha? Mayaman talaga siya, no? So, meaning to say, Nagsimula ito sa hindi talaga kailangan magnakaw, no? Mayaman. At talagang mabuting tao. Sandali, tingnan natin yun, ha? Meron akong video. Sandali. Naku, mukhang hindi ko pa yata na-i-post. Ibig sabihin, nandito sa ko na to, sa cellphone. Hindi ko pa nga na-post. Oo. Hindi ko pa na-post yung kay Speaker Martin. Nandito siya sa cellphone ko na to. So mamaya ko na lang ipapost. Okay. Dali, tingnan natin ulit dito. Wala, hindi ko pa nga na-post. Hindi ko pa siya na-post. Sandali, tingnan ko baka naka-private sa aking TikTok. Baka nasa drop. Sandali, tingnan ko ha. Hindi ko pala makikita dito. So, mamaya na lang guys, no? Hindi ko makita eh.
Mm. Yan. So, ayun guys, no? Maganda itong ginawa ni SOJ, Boying Rimulya, kasi for 6 years na binago ni Martires, no, yung rules patungkol sa SALN, ginawa po niyang may restriction, hindi pwedeng tingnan ng SALN, no, na public, hindi ka pwedeng tumingin sa SALN ng mga government officials, may restrictions. So yun po naging dahilan kung bakit yung ating mga government officials, mga top-ranking officials, sila po ay nagkaroon ng lakas ng loob para magnakaw. Kasi nga, hindi nakikita yung SALN nila. Nakatago. So, kapag tago ang SALN, ayan, pwede kang magnakaw. Kasi mga kurakot eh. Oh. Unlike kapag ang SALN mo ay hayag, no, sa scrutiny ng public, aba, makikita yan. Makikita, oy, bakit may ganyan kang asset? O, ganito lang ang sweldo mo, bakit may ganyan kang asset? O, di ba? Malalaman yan. At kahit na ilagay mo pa yan sa mga dami, matitrace pa rin yan. So, wala kang lusot. Wala kang lusot. O, kaya maganda itong ginawa ngayon, no, ng Marcos administration, na kanila pong inopen ang SALN, na tinanggal po yung restriction ng SALN. Kasi itong Marcos administration, ito po ang tinatawag na golden years of transparency. Kasi nga, ang Pangulo po natin ay advocate ng paglaban sa korupsyon. Ayaw niya ng korupsyon, gusto niyang tuldukan ang lahat ng korupsyon, kaya nanawagan siya na kailangan ng transparency at kailangang ipakulong ang mga magnanakaw. Kaya naman ngayon ay talaga namang umiikot na ang puwet ng mga Duterte. Kaya naman ngayon, unang-una, mga kaibigan, nag-react si Sara Duterte, si Pulong Duterte, kasi nga, mga kurap, dyan mo malalaman mga taong kurap, sila ang unang-unang nagre-react, sila ang unang-unang natatakot, kasi nga, kurap. Diba? Kurap eh. Ganon talaga kapag kurap. Takot. Ayaw ng accountability. Kasi kurap. Ano sabi ni PBBM? Open siya sa kanyang SALN. Kung mayroong gustong mag-request ng SALN niya, pwede. Open siya. Si Sara kaya? Pero hindi na siya pwedeng tumanggi. Kasi tinanggal na, no? Tinanggal na ni Ombudsman ang restrictions sa SALN. Tinanggal na ni Remulla. During the time of Duterte, 6 na taon, tago ang SALN. Hindi pwedeng tingnan ng public. Tago ang mga SALN nila. Kasi nga, mga corrupt sila. Hindi sila nagpapakita ng SALN, si Duterte, kasi nga, corrupt. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, eto, nilift na ang restriction ng SALN at pwede na siyang tingnan ng mga tao. Yan ang Pangulo namin, hindi kurakot. Di ba? Yan ang aming Pangulo, hindi kurap. Yan. Kaya naman maraming nagmamahal sa Pangulo namin kasi hindi siya kurakot. Di ba? Yun. Okay, no? So, eto, may sinasabi dito si Pangilinan, no? Sabi ni Pangilinan, unahin yung SALN ni dating Ombudsman Martires while supporting Ombudsman Jesus Crispin Remulla's move
to lift SALN access restrictions. Senator Kiko Pangilinan calls for the disclosure of former Ombudsman Samuel Martires Salens from his time in the Supreme Court to his retirement. Siguro corrupt din to eh. Sa bagay, appointed ni Duterte to eh. Malamang totoo, corrupt to. Kasi, kita mo ha, kung hindi ba naman siya corrupt, ombudsman siya. Dapat siya yung nagpapasimuno at siya dapat yung nagsasabi na i-open ang SALN. Pero iba eh. Siya pa talaga ang nagbaliktad binaliktad yung rules na ang SALN daw ay hindi pwedeng i-open. Kasi nga, pinoprotektahan ang nag-appoint sa kanya. At ang nag-appoint sa kanya ay si Duterte. Si Duterte na ayaw magpakita ng SALN. 'Di ba? Never nagpakita ng SALN si Duterte sa buong buhay niya. Sa pagiging public official ni Duterte, never siyang nagpakita ng SALN. Kurap kasi, kurakot, magnanakaw. Walang magnanakaw na magpapakita ng SALN kasi makikita doon na, uy, bakit ang laki ng asset niya? Magnanakaw! Kawatan! Diba? Kawatan! Dali ah. Diba? O ano? Okay. So, tuloy natin Naku, 7:00 na pala. Yan. 7:00 na. Okay. Tingnan natin to. Sunog na naman dito si Sara Duterte. Tingnan natin to. Dala. Sunog na sunog lagi si Sara. Kayo si Claire Castro. Si Sara kasi walang wala kasing alam to eh. Puro lang to Si Inday Lustay. Inday Lustay. Tingnan natin to. Ito, sinapalpal, no? Grabe na si Atty. Claire Castro. Dala. Sinapalpal niya si Claire Castro. Sinapalpal niya si Sara. Ito, saan ba yun? Ito. That is a pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? Resign. That is a pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? That was 20 years. Look at the DNA. He doesn't want to leave the position. Okay, sino ba? Ano ba ang DNA ni Vice Presidente? Sino ba yung nagnanais na makuha ang posisyon sa Pangulo ngayon? Sino ba yung gustong ma-retain ang kanilang power? Hindi ba? At sabi nga natin,
Ang problema kasi dito, puro salita, puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? Sa unang-una, hindi ang Pangulo, hindi Pangulong Marcos Jr. ang nagnais na makakuha at nagnanais mang-agaw ng pwesto. Sino ba? Resign. That is a pointless call. He will not resign. Ay, basag na basag si Sara Duterte kay Yusek Claire, no? Tama nga naman. Sino ba ang atat na atat? At talaga namang sobrang atat na maupo sa pwesto. Ginawang lahat ng destabilisasyon, ginawang lahat. Nagmumukha na siyang tanga, bugok, baliw, dahil sa kanyang pang-aagaw ng kapangyarihan, pero hindi pa rin niya nagawa. Dahil wala siyang tao. People power, people power, people power. Wala kayong people, wala din kayong power. Meron kayo, kili-kili power. Bye-bye! Maraming salamat mga guys, no? Salamat po sa lahat ng mga pro-admin, pro-Marcos, loyalist. Maraming salamat sa mga piglawan, sa mga dilawan, at salamat na rin sa mga bugok na mga DDS. Mga bugok na DDS, pwede bang mag-request? Paki-double tap naman ang ating video para kayo makapag-like. Double tap to like, no? The video. At saka, paki-share na rin sa inyong newsfeed o sa inyong kaibigan o whatsoever para magkaroon kayo ng silbi. Nandito kayo mga DDS, nood kayo ng nood everyday. Kapag ako ay nagla-live, nood kayo ng nood pero wala naman kayong kwenta. Hindi man lang kayo makapag-like, mga bugok. Bye.